Hello po mga kaibigan, mapagpalang araw po sa inyong lahat. At ngayon po mga kaibigan, papunta po ako ngayon sa may palayan. Dahil naunanan po yung kasama ko po, yung asawa ng ate ko. Ngayon mga kaibigan, mag-Bible po muna tayo. Sabi po dito ng Hebrews chapter 9 verse 27, "And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment." Kaya mga kaibigan, kung mapapansin po natin, ng mundo po natin ngayon ay pasama na po ng pasama. At marami na pong nangyayari mga kaibigan na mga sakuna, lindol, bagyo, virus, corruption, at gera po sa iba't ibang mga bansa mga kaibigan. Alam niyo po mga kaibigan, ito po ang patunay na ang buhay po natin sa mundo ay wala po itong kasiguraduhan. At darating po yung araw na lahat po tayo ay mamamatay. Dahil sabi po dito, at kung paano itinakda sa tao ang mamatay na minsan. Alam niyo po mga kaibigan, whether you like it or not, mayaman man po tayo o mahirap, lahat po tayo ay nakatakdang mamatay. At meron na pong araw at oras na tayo po ay nakatakdang mamatay mga kaibigan. Dahil po sabi dito, at kung paano itinakda sa tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Kaya po mga kaibigan, darating po yung araw na tayo po ay hukuman ng Diyos. At dalawa lang po ang ating patutunguhan mga kaibigan, langit o impyerno. Dahil ito lamang po ang tinuturo ng Biblia mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, ang tanong ngayon ay, alam na po ba natin kung saan tayo tutungo? Dahil meron lamang po tayong dalawang destinasyon. At kung hindi pa po natin tiyak ang ating kaligtasan, mayroong pangako ang Panginoon. Sabi po ng Bible, sa John chapter 6 verse 47, Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sino man na sumasampalataya sa akin kay Jesus Christ, ay meron buhay na walang hanggan mga kaibigan. Mga kaibigan, sabi din po sa John chapter 3 verse 16, ang sino man na sumampalataya sa Kanya kay Jesus Christ ay hindi na mapapahamak, bagkus merong buhay na walang hanggan. Kaya mga kaibigan, ito po yung pangako ng Panginoon, na kapag tayo po ay sumampalataya sa Kanya, ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kaibigan, kung hindi po natin tiyak ang ating kaligtasan, pagsisiyan at talikuran na po natin ang ating mga kasalanan at buong puso tayo na sasampalataya sa Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito lamang po mga kaibigan, at maraming salamat po sa inyong panonood, and God bless us all.